Matapos gamitin ang iba't ibang mga teknika, napagtanto ng Shadowless Flying Dagger na mas malakas si Sohan kaysa sa kanya at iniisip, sobrang layo ng agwat ng aming mga internal na enerhiya. Sa bawat pag-block ko ng kanyang atake, nararamdaman ng buong katawan ko ang epekto, pero siya ay nakatayo lang at pinipigilan ito. Ngunit kung titigil ako rito, mamamatay ako. Dapat ko siyang patayin anuman ang mangyari. Iniisip ito, inatake niya si Sohan nang may malaking lakas at tumalon sa hangin habang umaatake sa kanya. Ngunit pinigilan ni Sohan ang ataking ito at sinabi, sana yun na ang lahat ng kaya mong ipakita. Nabigla siya sa kanyang mga kasanayan at nagtanong, ano? Samantalang umatake si Sohan pabalik sa kanya at itinapon siya palayo. Dumudugo ang kanyang bibig at mukha habang nagalit siyang nakatingin kay Sohan mula sa sahig, iniisip kung nilalaro ba siya ng bastardo. Muli, binuksan ni Sohan ang kanyang pang-ipit at nakatayo sa harap niya, handang umatake muli habang iniisip, damit. Tinawag siya ni Sohan at sinabi, hey, yan na ba ang lahat ng kaya mong ipakita? Nang marinig ito, tinitingnan siya ng Shadowless Flying Dagger, iniisip na hindi kapani-paniwala ang lakas ni Sohan. Imposible na makatakbo rin ako, at nagsimula ng manginig ang kanyang mga binti. Dumami ang dugong lumalabas mula sa kanyang bibig, at sinabi niya kay Sohan, kung papatawarin mo ako, makikipagtulungan ako sa iyo. Ngumiti si Sohan at sinabi, sobrang huli na para dyan. Tinanong niya, bakit hindi mo na lang ako pinatay sa simula? Sumagot si Sohan, dahil may gusto akong itanong sa iyo. Tinitingnan siya ng Shadowless Flying Dagger, iniisip kung interesado ba si Sohan sa mga detalye ng nagutos. Iniisip ito, sumuko siya, itinapon ang kanyang espada sa lupa habang nakaupo, at sinabi, gagawin ko ang lahat ng gusto mo. Kung gusto mo akong gawing aso, magiging aso ako. Tumingin si Sohan sa kanya ng ilang sandali at pagkatapos ay hawak ang kanyang pang-ipit, sumagot, aso. Hindi ko kailangan ng aso na katulad mo. Tumingin ang Shadowless Flying Dagger kay Sohan na nakadress ng lason at malakas na nagsabi, ang leader ng Sun Dragon Association na si Lim Wang ang nagpadala sa akin. Kinuha niya ako para sa $10,000 nang, kung masaktan kita, bibigyan niya ako ng karagdagang $5,000 nang at dagdag na $10,000 nang kung mapapatay kita. Samantalang nakatayo si Sohan at tahimik na nakikinig, sinabi niya, naiintindihan ko, ang leader ng Sun Dragon Association. Tinanong niya si Sohan, papatawarin mo ba ako? Itinapon ni Sohan ang kanyang espada patungo sa kanya, sinabing, ito ang iyong gantimpala sa mabilis na pagsagot sa akin. Ipagkakaloob ko sa iyo ang isang walang sakit na kamatayan. Sinabi ito ni Sohan habang nagpink ang kanyang mga mata at nagbago ang kulay ng kanyang mukha sa asul dahil sa lason. Mamatay ka, sabi niya. Tumingin si Sohan sa kanyang mga mata at siya naman ay nakatingin din sa kanya. Sa ilalim ng impluwensya ng lason, kinuha ng Shadowless Flying Dagger ang kanyang espada at pinatay ang sarili. Bago mamatay, tinanong niya, ano ang pangalan mo? Tumugon siyang Sohan. Habang nakatayo at tinitingnan ang kanyang mga mata habang sinasabi sa kanya na, Jin Sohan. Pagkatapos ay tinawag niya ang kanyang pangalan at bumagsak sa lupa, patay. Samantala, si Sohan ay nakatayo roon na tinitingnan siya na may mga mata ng lason. Habang ang mga berdeng bandila ay sumasayaw sa hangin, ang leader ng Sun Dragon Association ay nakaupo sa isang upuan sa kanyang bulwagan nang may isang tao na pumasok at nagulat sa kanya ng isang bagay. Nagulat siya sa narinig at tinanong, ang Crimson Troops assassin ay umatras sa komisyon. Sumagot ang tao, oo sir, ibinalik na nila ang bayad sa komisyon. Sinasabi nilang hindi alintana ni Jin Sohan ang mga kagandahan, at napatay pa niya ang Shadowless Flying Dagger. Nagulantang ang leader sa narinig at tinanong, patay na ang Shadowless Flying Dagger. Sinabi ng tao ang tungkol sa insidente na ang Mystic Lunar Troop ay tahimik na inilibing ang isang bangkay, at nang suriin ito ng Crimson Troop, nadiskubre nila na ito ay bangkay ng Shadowless Flying Dagger. Strangely, ang resulta ng pagsisiyasat sa kanyang mga sugat ay nagpakita na nagpakamatay siya. Nagtataka at naguguluhan ang leader, tinanong, nagpakamatay. Sinabi mo bang kumain siya ng lason at nagpakamatay? Sumagot ang tao, hindi yun ang kaso. Mukhang ginamit niya ang kanyang sariling espada, at nagbigay siya ng sariling buhay. Iba ito sa pagpakamatay upang mapanatili ang mga lihim. Malamang na napilitang magpakamatay siya. Naguguluhan at nagulat ang leader sa narinig. Sinabi ng tao, mangyaring ipasa ang ruler's meat. Sa kabutihang palad, tila hindi pa nakipag-ugnayan si Jin Sohan sa anumang iba pang puwersa.
Gusto kong imungkahi na makuha ang lahat ng ibang leader para magkasundo na alisin si Jin So-han. Matapos mag-isip ng kaunti, pumayag siya at sinabing, sige, ihanda ang ruler's meet. Sumagot ang tao ng masunurin, oo sir, at umalis. Sinabi niya sa isang babae na nakatayo sa tabi niya, naalala mo bang may kilala kang babae na dati mula sa Mystic Lunar Sword Dance Troupe? Tumingin siya sa kanya at ngumiti habang sinasabi, oh, nakalimutan mo na ba na ang dakilang demonist ay tinanggap siya bilang kanyang disipulo? Sa narinig, naisip ng leader ang tungkol sa dakilang demonist at sinabing, ang disipulo ng dakilang demonist, kahit na dati siyang mula sa Mystic Lunar Troupe, hindi posible na makuha siya mula sa Great Demoness kapag siya ay nasa ilalim na nito. Nakatayo si So-han habang hawak ang isang imbitasyon at tinitingnan nito, samantalang si Sak ay nakatayo sa harap niya. Tinitigan niya ang imbitasyon sandali at pagkatapos ay sinabi sa kanya na ang leader ng Sun Dragon Association, si Lim Wang, ay nagpadala sa kanya ng imbitasyon para sa ruler's meet. Nagulat si Sak nang marinig ito at nagtanong, imbitasyon sa ruler's meet. Ipinatong ni So-han ang imbitasyon sa mesa at sumagot, oo, gaganapin ito sa Mystic Lunar Troupe. Bawat organisasyon ay pinapayagang magkaroon ng 10 kalahok sa pagkakataong ito. Naguguluhan si Sak at nagtanong, gaganapin sa Mystic Lunar Troupe. Hindi ko alam kung ano ang plano nila, pero kailangan nating maging maingat. Tinanong ni So-han, sinabi mo na ang namuno sa unang ruler's meet ay namatay, di ba? Sumagot siya, oo. Tinanong ulit ni So-han, bakit nila ginaganap ang ruler's meet paminsan-minsan sa kabila ng kaalaman na iyon? Sinabi ni Sak, dahil sa malakas na espiritu ng kompetisyon na mayroon ang mga unorthodox faction. Ayaw nilang masaktan ang kanilang ego kaysa mamatay. Kumpletuhin ni So-han ang kanyang pangungusap, kaya naman karamihan sa mga unorthodox faction ay namamatay bago sila umabot ng 30 taong gulang. Nakatayo si Sak habang naaalala ang laban ni So-han sa kanyang mga kaaway, at tinitingnan siya ni So-han na may mga tanong sa kanyang mga mata. Sinabi ni Sak, hindi ko akalain na dapat mong sabihin yon. Narinig ito ni So-han, isinara ang kanyang mga mata habang ngumingiti, at sumagot, Sak, ano ang gagawin mo kung makatagpo ka ng isang tao na hindi mo kayang talunin? Sumagot si Sak, hindi ko alam. Hindi ba dapat kong subukan na makipaglaban sa kanya? Ngunit pinutol siya ni So-han, hindi, kailangan mong tumakas, anuman ang mangyari. Palakasin ang iyong sarili at maghanap ng pagkakataon na talunin ang taong yun. Tumingin si Sak sa kanya na may pagkalito at nagtanong, ano ang gagawin ko kung hindi ko kayang tumakas? Sinabi sa kanya ni So-han, sa kasong yun, kailangan mong makipaglaban. Kung mangyari yun, kailangan mong kalimutan ang pagkakaiba sa antas ng panloob na enerhiya at kakayahan sa martial arts. Makipaglaban ka na may layuning punitin ang iyong kaaway gamit ang iyong mga kamay. Tumitig si Sak sa kanyang seryosong mukha sa loob ng ilang sandali at sumagot, tiyak na aalalahanan ko yun. Mayroong isang malaking conference room at 6 na tao ang nakaupo sa 2 hilera na nakaharap sa isa't isa. Nang pumasok si So-han sa silid at tinanong, narito na ba ang lahat? Sabay-sabay na sumagot ang lahat, oo, troop leader. Nakatayo si So-han doon habang tinitingnan ang kanilang mga mukha at may itinatagong bote sa likod niya. Tinitingnan niya ang kanilang mga mukha at naisip, mukhang may laban na sa kanilang mga mata. Kinuha niya ang bote at sinabi sa kanila, tinawag ko kayong lahat dito para mag-inom. Sa wakas, magkakasama tayong i-inhuman. Magaling kayong lahat na nataga ng maayos sa mga nakaraang laban. Lahat sila ay nakatingin sa kanya na may sorpresa at saya. Inalis niya ang takip ng bote at sinabi, itaas niyo ang inyong mga bowls. Nakatayo silang lahat na hawak ang kanilang mga bowls. Nagbuhos siya ng inumin sa isang baso at sinabi, tulad ng alam niyo, bukas ang ruler's meet. Nandito ang mga elite martial artists ng mga unorthodox faction ng Shenyang at sila ay dumarating mula sa Eastern Dark Street. Nagbuhos siya ng inumin sa isa pang baso at nagpatuloy, gayunpaman, 6 lang kayo ang narito. Nakita nilang lahat na kinakabahan habang hawak ang kanilang mga bowls. Tinanong ni So-han, nervous ba kayo? Habang nagtanong ito, lumapit siya sa kanyang mesa at nagbuhos ng inumin sa kanyang bowl. Itinaas niya ito at sinabi, ang ruler's meet ay pamamahalaan ng mga leader, kaya hindi gaanong mahalaga ang bilang ng mga fighting forces. Ang mahalaga ay siguraduhing makasurvive kayo. Tahimik silang lahat na nakatingin sa kanya. Siniguro niya sila, ako ang bahala sa natitira. Ngayon, mukhang kontento silang lahat at sabay-sabay na sumagot, oo, troop leader.
Nagsimula na silang mag-inom. Sa susunod na araw, ang mga bandila ng iba't ibang clan ay nakataas para sa Ruler's Meet at iba't ibang leader ang dumadating sa Mystic Lunar Troop kasama ang kanilang mga kasamahan. Bawat isa ay may hawak na bandila ng kanilang clan bilang pagkakakilanlan. Ang mga leader ng clan ay nakatayo sa harapan habang ang iba pang mga kasamahan ay nakatayo sa likuran nila, ang Sun Dragon Association, Northwind Sword Wolves, at Five Poison Clan. Ang pinuno ng Sun Dragon Association ay nagsabi, mukhang nandito na ang lahat. Pasok na tayo, tulad ng napagkasunduan, 10 tao lang ang maaaring pumasok mula sa bawat grupo. Ang iba ay kailangang maghintay dito. Sword Wolf, walang reklamo, tama ba? Tiningnan niya ang Sword Wolf ng may gilid na tingin, at tumugon nito, wala. Pagkatapos, ang pinuno ng Sun Dragon Association ay nagsabi sa pinuno ng Five Poison Clan, Five Poison, ikaw na ang manguna. Ang pinuno ng Five Poison Clan ay ang pinakamatanda sa kanila at isang matandang lalaki, kaya bilang tanda ng paggalang, hiniling nila sa kanya na manguna, at siya'y tumugon, sige. Pumasok silang lahat sa Mystic Lunar Troop kung saan nakatayo si Sok sa pasukan para salubungin sila. Nang makita sila, binati niya, mga ginoo, ako si Jusak, kapitan ng Phantom Sword Squad ng Mystic Lunar Troop. Inihanda na namin ang pagpupulong sa ikalawang palapag. Magkakaroon ng 6 na upuan para sa lahat ng mga pinuno. Narinig ito ng lahat, at tila nagulat sila. Iniisip nila, gusto nilang maghintay ang aming mga kasamahan sa unang palapag. Pagkatapos, sinabi ni Chusak sa kanila, aakayin ko kayo sa silid. Maghintay na lang kayo dito. Inakay sila ni Sok patungo sa silid kung saan gaganapin ang pagpupulong, at namangha sila nang makita na walang tao sa silid, at wala si Sohan para salubungin sila. Lahat sila ay tumingin sa paligid ng bilog na mesa kung saan naroon ang 6 na upuan, at walang tao sa silid. Iniisip ng pinuno ng Dark Spirit Clan, wala siya dito. Samantala, nagtataka ang pinuno ng Five Poison Clan, akala ko naghihintay siya dito. Pagkatapos, sinabi ni Sok sa kanila, mangyaring maupo na kayo. Tatawagin ko ang aming pinuno ng tropa. Ang pinuno ng Sun Dragon Association ay tumingin sa kanya ng may galit, habang ang pinuno ng Northwind Sword Wolf Clan ay nalilito. Ang pinuno ng Sun Dragon Association ay iniisip, ngayon lang niya siya tatawagin. Karaniwan ay ang pinakamataas na ranggo ang huling dumating. Naungusan tayo ng Jin Sohan na yon. Bastos na bata. Tumawa ang pinuno ng Five Poison Clan at sinabi, ho, napaka-interesante. Maupo na tayo. Tila kalmado siya, ngunit sa loob, may masamang balak siya. Umupo silang lahat sa mga upuan at naghihintay kay Sohan. Makalipas ang ilang sandali, bumaba si Sohan at nagsabi, salamat sa pagdating ninyong lahat. Nagtataka ang pinuno ng Sun Dragon Association, siya ba si Jin Sohan? Mas bata pala siya kaysa sa inaakala ko. Tumayo si Sohan sa harap nila at nagpakilala, ako si Jin Sohan. Galitang nararamdaman ng lahat dahil sa kanyang tono at iniisip nila, paanong nakakabastos ang batang ito na magsalita ng ganoon sa amin? Umupo si Sohan sa isang upuan na may kumpiyansang ugali, kaya't lahat sila ay nagulat sa kanyang asal at tinitignan siya. Samantala, tinitignan din ni Sohan ang bawat isa sa kanila. Sa wakas, sinabi ng pinuno ng Five Poison Clan, Troop Leader Jin, binabati kita sa pagkuha ng Eastern Dark Street matapos patayin ng pinuno ng Revolving Blood Clan. Sumagot si Sohan, walang espesyal doon. Muling nagtanong ang matandang lalaki, batay sa narinig ko, kinuha mo ang lahat mula sa Revolving Blood Clan. Maingat na sumagot si Sohan, tama yun. Ngumiti ang pinuno ng Five Poison Clan at nagtanong muli, sa tingin mo ba, kinuha mo ang lahat? Hindi nakuha ni Sohan ang punto ng pinuno ng Five Poison Clan at tahimik lang siyang nakatingin dito. Pagkatapos, muli itong nagsalita, upang tuluyang makuha ang lupaing ito, kailangan mong maging malakas at kayaring pamunuan ito. Ngunit karamihan sa Revolving Blood Clan ay nagkawatak-watak na. Sumagot si Sohan, tama ka. Nagpatuloy ang pinuno ng Five Poison Clan, ang supply ng Nepan plant na ibinibigay ng Revolving Blood Clan ay huminto na. Ang Five Poison Clan ang pinakamalaking mamimili ng halaman na yon, kaya nawalan kami ng malaking kita. Hindi lang yun, ang pinuno ng Revolving Blood Clan ay bumibili rin ng iba't ibang lason mula sa amin sa malalaking dami paminsan-minsan. Nawala ko ang aking parokyana. Narinig ito ni Sohan at naalala ang sinabi ng pinuno ng Revolving Blood Clan sa kanya, ang iyong lason ay hindi tatablan sa amin dahil uminom na kami ng lunas.
Naisip ni Sohan, mukhang ibinenta ng Five Poison Clan ang lunas sa kanya. Tahimik na nakikinig ang lahat sa kanilang pag-uusap, at muling nagsalita ang pinuno ng Five Poison Clan, makinig kayo. Totoo na ang lahat ng mga di-ortodoksong grupo dito ay madalas maglaban-laban. Gayunpaman, pagdating sa negosyo, maituturing na tayo'y isang malaking komunidad.